Hindi dadalo ng Senate session pero tuloy ang flood control probe. Yan ang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live. Para sa update sa Senado, magbabalita live si Mobile Journal, Merimon Reyes. Cheryl, sa katatapos lang na Facebook livestream ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang una niya sinabi, medyo mabigat daw ang haharapin ng Senado ngayon at sa mga susunod na araw. At ang sinasabi niya talaga raw na may ginagawa ang minority senators o ibang mga senador para raw hindi matuloy ang mga sunod-sunod na hearing kung saan sinasabi ni SP ay doon daw lalabas yung buong katotohanan. Pero sinabi naman, nilinaw ni SP Cayetano, bukas tuloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at ang man of the hour daw nito ay si Senator Rodante Marcoleta. Sabi naman ni Senator Marcoleta, bukas daw ang pinakagagawin ng komite ay yung pagtitingin na at pagtitiyak ng direksyon ng investigasyon pati raw ng bansa. Ang sinasabi nitong ni SP Cayetano, kine-question nila na bakit daw nitong mga lumipas na buwan, wala raw naging pagdinig ang Blue Ribbon, lalo't marami raw lumalabas na witnesses, na malalaking mga impormasyon daw o claims na lumalabas. Hindi naman daw nila sinasabing totoo ang sasabihin ng mga resource person kasi bahagi ng mga imbitado ay ang 18 na allegedly yung ex-Marines ang galing sa 1st District, Bulacan 1st District Engineering Office si Bryce Hernandez at yung iba pang inaasahang mga resource person pero hindi pa ito kumpirmado. Ang sabi pa ni SP Cayetano, gusto niya daw linawin na yung reports na nabasa niya raw hanggang sa Malacanang na meron daw mahahalagang bills ang uplift committee na paano raw ito matatake up kung walang sesyon pero kino-confirm ni SP Cayetano hindi raw bababa sa 2 beses na nagsabi silang handa raw ang Senado anytime kapag ready na raw ang bills ng Palasyo ng Malacanang. Pero kung sakali naman daw hindi raw ito tinutuloy pa ng LEDAC, kausap niya raw ng ilang pagkakataon yung leader o head ng LEDAC, sinabi ready naman daw sila pero hindi raw natutuloy ito. At kung sakali naman daw na may bill sa committee naman daw yun unang lalabas. Ito ay confirmation na sa pinararating sa Malacanang na maling impormasyon daw itong mga umaabot sa kanila. Ang huling sinabi pa ni SP Cayetano, humihingi siya ng pagdarasal, hindi lang daw para sa 11 na miyembro ng minority, sa 13 miyembro ng majority, kundi raw sa buong bansa. At bigyan daw ng pagkakataon ng katotohanan na lumabas. Pero ang nililinaw ulit ni SP Cayetano, ang sinasabi niya, yung paghaharang nga daw ng minority senators dito, yung claim si Senator Jinggoy Estrada na ilang beses daw siyang inalok na umanib o iwanan yung independent majority block kapalit daw ng pagbasura sa kaso niya. Lahat daw ng mga ito hindi raw hearsay para sa kanya dahil alam niya raw na may binibitbit daw na katotohanan ang mga ito. Pero kung sakali man daw nga na lumabas ang 13 bubuo sa bagong mayorya, magse-step down daw at aalis itong si SP Cayetano. So ang aabangan na lang natin mamaya, Cheryl, sa 3:00 ng hapon, kung magpapakita na ba ang mga majority senator o may enough na numbers ba para mabuo ang quorum at kung sino man ang magiging bilang magsisilbing presiding officer sa inaasahang sesyon ngayong hapon. Cheryl. Ipaabot ko na sa iyo, Marymon, baka matanong mo yung mga senador. Nabanggit kasi ni former Senate President Franklin Drilon na kung talagang walang nagagawang trabaho, ay pwede pala ang Pangulo na magpatawag ng special session. So baka tanungin natin, maaring matanong natin mamaya kung is this something na open sila about for the President calling a special session. Anyway, ayun, thank you, Marymon. Sa aking pagtatanong din, sa pagpapatuloy nitong flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee, pamumunuan na ni Senator Pia Cayetano, no? Ano yung inaasahang magiging direksyon ng investigasyon sa flood control controversy? At dito ba formally i-announce yung pag-create nga ng subcommittee? Oo, yun nga, Cheryl. Yung tungkol doon sa, ang sabi ng minority senators related muna sa pagpapatuloy ng mga sesyon, actually hinihikayat nila, hinihimok nila at umaasa sila na papasok ang mga majority senator ngayon o lahat ng mga senador para raw ipagpatuloy yung kanilang trabaho, mandato raw nila ito. At ang sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan tungkol dyan, i-exhaust daw nila lahat ng legal remedies available. Ang nasabi ni Senator Ping Lacson, disciplinary mechanism ang ethics committee. So maaaring
kung hindi man sila, maaaring kahit na raw sinong citizen or taxpayer ng bansa pwedeng magsampa ng ethics complaint laban sa mga senador. Tungkol naman sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas, ang plano talaga ay ay bubuo ng subcommittee ang Blue Ribbon. Ito yung kine-question nga ng ni Senator Raffy Tulfo na bakit hindi na lang daw hayaan si Senator Pia Cayetano, bakit si Senator Rodante Marcoleta ang hahawak nito. Pero kailangan kasi kung sakali ma-formalize yung pagbubuo ng subcommittee sa plenaryo, sa sesyon. So kung sakaling hindi man yun mangyari ngayon, in general, yung Blue Ribbon Committee na pangungunahan o pinangmumunuan ngayon ni Senator Pia Cayetano ang hahawak ng pagdinig. Ang nililinaw lang din natin kasi bukas may nakaschedule din ang Senate Committee on Ways and Means ng pagdinig ng 11 a.m., 10 a.m. yung expected start naman ng Blue Ribbon. So, pareho kasi yung chairperson doon, si Senator Pia. Kaya aalamin muna natin kung paano yung magiging galawan nila dito. Lalo't wala ring miyembro pa sa minority bloc ang magiging bahagi pa ng committee. Pero ang huling sinabi naman ng liderato dyan, inaasahan din nila ang minority senators na maging handa raw sa pagdinig ng Blue Ribbon. Sabi ni Senator Marcoleta, bukas daw, lilinawin daw, titiyakin daw nila yung direksyon ng Blue Ribbon Committee, ng investigasyon na ginagawa, yung mga kasagutan daw sa tanong ng maraming tao, at yung sinasabi lang hindi raw partial kundi impartial at buong katotohanan daw. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.